sa ating minamahal na guro, sa aking mga kapwa mag-aaral, at sa lahat ng narito. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako ay narito sa inyong harapan upang pag-usapan ang isang suliraning hindi na lamang basta usapin ng iilang tao, kundi isang realidad na patuloy na lumalagana sa ating komunidad. Ang maagang pagbubuntis o early pregnancy. Sabi nga ng ating pambansang bayani na si Dr. Rizal, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Subalit, ang kabataan na siyang inaasahan ng mamamayan para sana sa pag-angat ng kinabukasan ay may nakaatang ng responsibilidad. Ngayon, ang tanong ay paano masisiguro ang matatag na kinabukasan kung ang hindi pa sana dapat mangyari ay nangyayari na. Kaya't hayaan ninyong ihain ko ang tanong na aking tatalakayin sa talumpating ito. Bakit patuloy na tumataas ang kaso ng maagang pagbubuntis, lalo na rito sa probinsya ng Kalinga? At paano natin ito mabibigyan ng makabuluhang tugon? Dito sa ating probinsya, hindi na bago sa atin ang balita tungkol sa mga kabataang maagang nagiging magulang. Sa bawat barangay, eskwelahan, at sa komunidad natin, makikita natin ang pagdami ng mga kabataang babae na hindi pa man nakapagtatapos ng kanilang pag-aaral, ay may mga anak na silang kailangang alagaan. At bagamat may ilan na nagagawang ipagpapatuloy ang kanilang pag-aaral sa tulong ng pamilya, may mas marami ring nahihinto, napipilitan, at nadedelay sa pag-aaral. Sa mga datos at obserbasyon dito sa probinsya ng Kalinga, may mga kaso ng mga kabataang nagdadalang tao sa edad na 14 hanggang 16. Dagdag pa rito ang datos na binanggit ng Commission on Population and Development dito sa Cordillera Administrative Region ay may higit 350 kaso ng adolescent pregnancy ang naitala sa taong 2018. Ito ay nagtulak sa iba't ibang ahensya na maglunsad ng mga programang pang-edukasyon at pangkalusugan para tugunan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng maagang pagbubuntis ng mga kabataan. Ngunit sa kabila ng mga programang ito, patuloy pa rin nating nasasaksihan ang pagdami ng mga kabataang napapasok sa responsibilidad na hindi pa nila kayang akuin.
Hindi na ito kwentong biro. Hindi na rin ito kwentong narinig ko lang, kundi mga pangyayaring nakita, nabalitaan, at nasaksihan ng mismong komunidad natin dito sa Kalinga. Isa sa mga insidenteng pinakatumatak sa utak natin dito sa Kalinga ay ang kagimbal-gimbal na pangyayari na may natagpuang isang sanggol na kakasilang pa lamang sa isang bukiling sa Pasil, Balbalan. Iniwan, walang anumang kasuotan, at walang pangalan. Isang sanggol na dapat ay nasa yakap ng isang ina, isang sanggol na dapat ay may tahanang uuwian. Ngunit, nauwi sa isang trahedya. Ito ay sa kadahilanang mayroong isang inang natakot, naguluhan, at walang nakaalalay. Ito ang realidad at hindi ito tsismis. Maski katang isip, at hindi dapat ito balewalain. Ngunit, ano nga ba ang mga dahilan sa likod ng mga pangyayari ito? Una, kakulangan sa wastong kaalaman. Marami sa kabataan ang natutong makipagrelasyon, ngunit hindi naman natuturuan tungkol sa responsibilidad at limitasyon. Pangalawa, impluwensya ng social media. Sa panahon ngayon, napalakas ng hatak ng content online. Dito pumapasok ang salitang thirst trap, isang salitang Gen Z na tumutukoy sa pag-post ng mga mapang-akit na larawan o video upang humakot ng pansin at atensyon. Kapag ang pagmamahal ay napalitan na ng pansin o ang paghahabol ng pansin, mas nagiging madali para sa kabataan ang pumasok sa mga relasyon na walang hangganan at walang matatag na pundasyon. Pangatlo, ang meet-up culture ng mga kabataan. Nauuso sa kabataan ngayon ang pakikipagkita sa taong hindi pa naman lubusang kakilala. Minsan, dahil lang sa chat, pag-comment, reaksyon, likes, at ang mga applications, kagaya na lamang ng mga nauuso ngayon na tinatawag na lip match. Ang mga ganitong biglaang pakikipagkita ng walang gabay, plano,
o pag-iingat ay nagiging daan tungo sa mga sitwasyong hindi na pag-iisipan. Pang-apat, kakulangan ng bukas na komunikasyon sa pamilya. Kung ang magulang ay kinakatakutan, imbes na nilalapitan, ang kabataan ay lumalapit sa taong hindi tiyak kung sila ba ay nauunawaan. At pagpupumilit na maging mature agad. Iyan ang nakatagong katotohanan sa mga kabataan kung bakit may mga pumapasok sa relasyon ay para masabihan ng mga salitang cool at mature. May kabataang naniniwala na ang pagkakaroon ng relasyon ay sukatan ng pagiging handa. Ngunit ang pag-ibig ay hindi kailanman minamadali. Bagkus, ito ay pinaghahandaan. Ngayon, paano natin ito mabibigyan ng solusyon? Wika nga nila. Hindi sa paninisi nagsisimula ang pagwasto. Bagkus, ito ay ginagawa sa pamamaraang pag-unawa. At batid naman natin na ang nangyari ay hindi na pwedeng ibalik o baguhin pa. Ang maaari lamang nating gawin ay kailangan nating palakasin ang sex education sa paaralan. Hindi upang turuan ang mga mag-aral na gumamit ng mga iba't ibang tableta na kapag iyo'y ininom ay hindi ka mabubuntis o di kaya'y mga kondom, kundi upang magbigay kaalaman. Dagdag pa rito ay kailangang maging bukas ang komunikasyon sa pamilya. Kung mayroon mang karelasyon, ang isang estudyante ay marapat alam ng magulang para bigyang disiplina at maging gabay dahil nga sa panahon ngayon ay normal na ang pagkakaroon ng mga relasyon na tinatawag ng mga kabataang pakikipag-jowa. At higit sa lahat, dapat nating ipaintindi sa mga kabataan na may tamang panahon para sa lahat. Sabi nga ng kantang Bini, ang buhay ay hindi karera. Ang pagiging magulang ay hindi papel na dapat madaliin. Ang responsibilidad ay hindi dapat pasanin sa murang edad. Sa kabuuan, ang maagang pagbubuntis o ang early pregnancy ay hindi lamang kwento ng isang tao, bagkus ito ay salamin ng ating lipunan. Kung nais nating maging tunay na pag-asa ng bayan ang kabataan, kailangan muna nating
palakasin, gabayan, at iparamdam na may tahanan silang mauuwian. Ako po si Eunice Abulin, na nag-iiwan ng paalala. Ang bawal ay bawal. Hindi na rin dapat ito tinatanong sapagkat ito ay bawal. At higit sa lahat, hindi na dapat ito gawin o tularin man lang. Naway magsilbi itong paalala para sa lahat, lalo na sa kabataang katulad ko. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.